totoo naman, lahat ng balak tumakbo, hindi pa mag-a-announce ngayon. Dahil halos 5 taon pa di ba? 4.5 years. Hindi naman ginagawa talaga yan. Nag-a-announce yung mga yan later. Usually after the midterms. No? So yun yung una. No? Ikalawa, kung pag-aaralan nyo yung estilo ng mga Duterte, lagi nila sinasabi yan. Hindi kami tatakbo mayor. Hindi ako tatakbo presidente. Naalala nyo ba si Digong? 1 taon sinasabi niya, di ba? Hindi ako tatakbo presidente. Ngayon, nung palapit na yung filing, sabi niya, ay kung tumakbo ako, no? Kung tumakbo Huwag niyo kayo boto. Kayo rin ang mapapasama dahil papatayin ko ang 100,000 ng mga kriminal at itatambak ko sa Manila Bay. Di ba? Ganun yung kanyang kwan. Pero 1 taon sinasabi niya, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo. Ganun din yung estilo niya sa Davao. Wala akong balak tumakbo, Mayor. Ayoko na yan. Pero sigurado naman tatakbo. Kaya pag sinabi ng mga Duterte na sila ay hindi tatakbo, halos sigurado tatakbo yan. No? Hindi yan katulad ng guest nyo. Pag sinabing hindi tatakbo, no, hindi talaga tatakbo. No? Tatalo na lang sa bangin. No? Tatalo na lang sa bangin yan. So, pero estilo ito, para nga, pag sinabi mo hindi ka tatakbo, hindi ka babanatan. Ganun ba kasimple yun? Well, partly dahil para hindi ka banatan muna, partly para hindi ka masyadong gumastos, di ba? Paano pag ina-announce mo tatakbo ka, marami nang lalapit sa iyo di ba? So mapapagastos ka ng gusto, no? Ang hirap kasi i-sustain yan lalo na kung 5 taon pa bago yung makinarya election, no? Di ba? Yun yung kwan. Kaya pero magiging available na yan. Magiging available na yan mga yan. Di ba? Katulad ng inyong mga guests, magiging available na. Yan, available. Pero, yun nga, katulad ngayon, di ba? Hindi pa nag-a-announce, binabanata na. Nagbabanata na, di ba? Pero, wag niyo masyadong paniwalaan. Dahil kung totoo yung mga sinasabi ng mga hindi tatakbo, ibig sabihin, walang kandidato sa 2028.